So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another video, and for today's video, full review natin ang isa sa pinaka maganda na 4G smartphone or top of the line 4G smartphone today, which is a Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So tara, pag-usapan natin. For today's video mga idol, pag-uusapan natin yung isa sa top of the line na 4G device ngayong 2026. So itong series na to, ang dami na ito lumabas. Meron tayong Xiaomi Redmi Note 15 4G, meron tayong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, Xiaomi Redmi Note 15 5G, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, and the Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So napakadaming variant ng Xiaomi ang nagsilabasan ngayong January 2026. And for today's video, ayan, i-review natin ang isa sa top of the line na 4G smartphone na pwede natin ma-purchase ngayong 2026. So again, kung interested kayo makuha to ng sobrang mura lang, dito lang kayo bibili sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang mabibili itong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Usually around, pwede siya makuha, ito dito ngayon sa official store nila ngayon sa online, pwede siya makuha around 10 to 11,000 pesos. So again, for price tag na 10,000 pesos, medyo, alam mo yun, nagiging sulit naman itong smartphone na to. Pero when it comes sa SRP niya, I think the SRP of this smartphone for the 8GB 256 is around nasa sabihin na natin 14,000 ata to. Basta mahal siya. Pero maganda ang balita, nagpo-provide tayo ng murang link. Again, official store po ito ni Xiaomi. Kaya no worries, wala pong any scam na mangyayari pag dyan kayo bumili. So again, tap mo yung video, view products. Pag dyan pa kayo bumili sa ating product link, meron pa kayong additional discount voucher na makukuha. So ganyan ka-convenient pag bibili kayo dito sa ating product link. So again, dito sa ating video, tatalakayin natin yung final verdict natin dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Kung sulit ba talaga siya i-purchase ngayon 2026. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G at kung bakit isa to sa napakaganda rin i-purchase or i-consider ngayon 2026. Unang pag-usapan natin yung display quality na itong smartphone na to. So the Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G is merong AMOLED display. So when it comes sa display quality, hindi siya nagkakalayo doon of course sa kanyang little brother, which is the Xiaomi Redmi Note 15 Non-Pro. Ang weird lang kasi, yung Non-Pro ngayon or yung pinakamura is curve na po siya. Compared doon sa which is a Pro model, hindi na po sila curve. Medyo may pagka-curve lang sa bezel pero hindi siya totally curve. Na usually dati, ang mura flat, ang mahal curve. Ngayon, mura curve, ngayon flat. Kasi I think marami kasing consumers natin ang mas piniprefer ang flat display ngayon compare sa curved display na ino-offer ng mga smartphones today. Pero syempre, before, ang curve parang pinapangarap ng mga consumers dati yan kasi yung curve parang premium display yan before. Na which is ngayon sa entry level, premium pa rin naman, napagandang gamitin. Pero dito sa case ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, flat display siya pero napaka-solid dahil AMOLED siya mga idol. Mataas din yung refresh rate na ma-offer niya. 120 Hz screen refresh rate. Napakalaki ng screen size 6 per niya. So when it comes sa resolution itself, and sa nits of brightness, napakataas. 3200 nits of brightness. Talagang may enjoy nyo gamitin itong smartphone na to. Kumbaga sa viewing experience, panalong-panalo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Very vibrant, napaganda nung display quality niya, kumbaga mga idol. And yun nga, pag ginamit nyo sa outdoor, paniguradong matutuwa yung mga consumers natin. Kumbaga, pag magna-navigate sila through Waze or gagamitin nila to sa outdoor, kunyari direct sunlight, no worries, makikita nyo pa rin. Kumbaga si Xiaomi, nagbigay sila ng isang napaka-premium na display sa murang halaga lang. Next, operating system. So, syempre, out of the box, since January to lumabas, is Android 15 siya with HyperOS 2. Pero naka-ready po ito sa Android 16 with HyperOS 3. At syempre, ang promise ni Xiaomi dito is I think 4 major operating system. Sayang dapat nag-start sila sa Android 16 para hanggang Android 20 kasi 4 So since nag-update siya sa Android 15, so 16, 17, 18, hanggang 19 lang siya. So yun lang, pero at least dito is Android 19, napakatagal niyan longevity-wise, taon at taon nyo gagamitin itong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Pero again, yun nga lang tulad ng sinasabi ko sa inyo, when it comes sa HyperOS, medyo meron lang mga konting disadvantage, especially when it comes sa ads and bloatwares. Napakadaming ads.
kahit ano ka, hindi ka gumagamit ng, I think, ng mga certain applications. So, pag gagamitin mo lang yung file manager na basic application ng smartphone, meron pong ads yan mga idol na which is very, very disappointing sa part ng Xiaomi. And hopefully talaga ma-fix na nila yan dahil again, hindi naman dapat talaga magkaroon ng ads sa mga ganyang scenario or sa ganyang mga application na naka-built-in sa smartphone mo, di ba? So, yun lang naman. Pero the HyperOS is very clean UI. Pero marami lang ads na nakaka-disappoint. Minsan, sugal pa ang lumalabas, di ba? Processor niya mga idol, so since ito ay 4G, I think ito yung top of the line na pwede natin lang ma-offer talaga for a 4G device ngayon, MediaTek Helio G200 Ultra. So, several times na natin na-test, of course, sa gaming ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. And so far, so good naman ang performance sa gaming. Nakaka-handle naman siya ng mga heavy games. And syempre, when it comes sa pagbili ng smartphone na to, and I think hindi naman lahat ng consumers ay gamer. So, kung basic tasks, panigurado, editing, mga ganyan, kayang-kayang i-handle yan ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So, kumbaga, the processor itself, hindi siya mabagal. Nagdedepende lang yan kung magkano siya nakuha. Again, for its SRP, definitely it's a big no-no for a 4G chipset. Pero kung makuha nyo siya ng 10,000, around 10,000 pesos, medyo okay pa naman kasi marami rin naman mga 4G sa ganitong presyo when merong mga top-of-the-line specification, hindi lang sa processor. So, again, sa status, sa state ni Xiaomi, kumbaga, when it comes sa processor niya mga idol, hindi siya balance siya yung specs niya. Maganda yung specs niya, tapos okay na okay din yung processor niya. Kumbaga, binalance sila. 4G siya, pero meron siya mga gandang specification na iba na pang flagship level, di ba? So, again, when buying a smartphone, parati rin natin titignan, hindi lang yung processor, kung balance nga rin ba yung specification niya. Maraming load 4G to. Pero again, yung 4G neto, yung specs neto is maganda pa sa mga ibang 5G na budget smartphone, di ba? So, yun yung isang ilalaban nyo naman dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G kung nakuha nyo siya ng sale price. Pero kung nakuha nyo siya ng beyond 12,000 pesos, syempre for a 4G device sa ganyang presyo, medyo hindi na talaga suitable. Medyo hindi na siya ganun kagandang tignan kasi dapat for a price na ganyan is nasa mga 5G na po talagang acceptable natin. And ang pinakamababa is 8G256, which is yan na rin naman yung the best minimum na pwede natin makuha for this kind of price tag rin. Syempre, since Note to, ang more on focus talaga ng Note is camera performance. So, si Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G ay meron 200 megapixel main camera with 8 megapixel ultra-wide camera po siya. So, ito yung mga legit na smartphone ngayon na sasabihin nilang dual camera pero in reality, legit talaga yung camera nila. Kasi may mga iba dyan na hindi legit yung camera. Sabihin dual camera, triple camera, pero AI lens or proximity lang or something like that na medyo nagmi-mislead sa mga consumers natin. Pero dito, sa case ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, the secondary camera is very useful. So again, okay na sa akin ng secondary camera or dual camera as long as yung pangalawang lente is usable. Wala na akong pake kung triple, quad rear camera ba naman yan, tapos hindi mo na magamit yung mga ibang lente, is useless lang naman, di ba? For parang pang specs lang yan. Pero sa case ni Xiaomi, napakaganda rin ng camera performance na mapoprovide na itong smartphone na to for its price. Very outstanding din naman. Part is wala siyang support for 4K video recording. Makukuha niyo yung 4K video recording sa 5G version, hindi po sa 4G version. And I think the ultra-wide camera yung makukuha niyo sa 4G na Pro, tapos sa non-Pro 5G is I think hindi siya ultra-wide camera. As part din, dito sa smartphone na to, it has a in-display fingerprint scanner. So, as you can see, when it comes to ganyan, yan naman na rin yung mga favorite na biometrics ng mga consumers ngayon na, kumbaga, very, high-tech, di ba? The battery performance is superb. 6,500 mAh non-removable battery with 45 watt fast charging. So again, yan na rin ang nakikita nating karamihan na binibigay ni Xiaomi sa mga smartphone nila na merong napakalaking battery capacity. Biruin mo 6,500 na po. Ay usually, 'di ba, ang mga specs ngayon lalo na mga modern is ang lakas talaga kumain ng battery. Kailangan
mag-level up ng mga brands when it comes sa battery capacity at binigay na yan ng Xiaomi. Biruin mo 6500 mAh battery capacity na ang ibibigay niya. Tapos, hindi lang yon, tinernohan pa ng charging, ng fast charging rate na 45 watts at syempre, libre pa yung charger out of the box na ibang brands dyan, walang charger. Sobrang mahal ng smartphone pero walang charger. Pero dito, hindi na kayo mamumblema. Maganda rin yung case. Merong screen protector. Yun yung isang the best naman sa Xiaomi. Kompleto recados na pagdating sa accessories. Gagamitin nyo na lang po yung smartphone. When it comes sa water resistant niya, it is protected ng IP65 water and dust resistant. Again, for this kind of protection, hindi po siya pwedeng literal na masubmerge sa water. Pwede siya mabasa with certain kind of pressure lang or sabihin na nating raindrops. Pero pag once na sinubmerge ito sa water ng 1 minuto lang, there's a tendency baka siya makompromiso yung loob niyan. Kasi mababa po ang rating niyan. IP65 water and dust resistant and 66 ay hindi po ay advisable i-submerge sa water. Welcoming naman yung kanyang protection na IP65. Mas mataas sa mga ibang brands sa IP64. So kung gagamitin nyo to as a navigating tool sa mga motor taxi riders natin, umulan, say goodbye na kayo doon sa nilalagyan nyo ng plastic yung smartphone. Hindi na po kayo magaganyan dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G dahil sa ganyang mga senaryo ng mga raindrops, meron po siyang protection. Pagdating sa design, lahat po ng series ngayon ni Xiaomi is very identical pagdating sa design ng mga smartphone sila. Pero maganda. Eye-catching din naman yung kanyang design, especially pag gagamitin nyo to outdoor. Iba, may intriga. Uy, ang ganda naman neto. Bakit ang laki ng mga modules ng camera niya? Pero in reality, dual camera lang naman siya. Pero again, when it comes sa design, colorway, maganda rin naman at yung ergonomics form factor niya manipis din naman at magaan kahit papano ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G even though meron siyang 6500 mAh battery capacity. So yun mga ka-J-Vlog, so far ang ating mga features na maganda dito sa smartphone na to and hopefully nakatulong to sa buying decision nyo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Kaya kung interested kayo bumili nito, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang mabibili dyan, ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So next, explore natin yung design and aesthetic netong si Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. As you can see naman, when it comes sa kanyang form factor is sobrang magkaiba siya doon sa non-Pro model. So ito is slim naman din siya mga ka-J-Vlog pero mas slimmer yung non-Pro at pa-curve talaga yung overall mapaharap or mapalikod. Ito may konting curve naman na nangyari pero hindi siya overall curve, pa-flat siya. Even dito sa display niya, may pa-curve lang ng konti dito sa edge pero flat po yung kanyang overall screen. Nare-resemblance dito yung screen ng iPhone 6, 7, 8, yung mga ganyan na may pa-curve ng konti na which is okay rin naman yan mga idol. So dito as you can see, meron siyang dual rear camera setup. Pero in reality, pag malayuan, nakakalain ng iba is quad rear siya kasi 4 nga yung butas. Pero ito ay I think design, flash, ultra wide camera at yung main camera. So magandang balita dito sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G is meron siyang ultra wide camera pero wala siyang support for any 4K video recording. Polycarbonate back, magaan naman din itong smartphone na to. When it comes sa ergonomics niya, is all goods din naman nung naglaro ko dito. Very comfortable dahil magaan din itong smartphone na to. So dito sa right side, makikita natin ang ating power button and yung volume rocker. So itong si Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G ay in-display fingerprint scanner. Meron tayo ditong speaker grills or secondary speaker grills, IR blaster and microphone. Sa left side, wala po tayong makikita. Sa baba naman is yung SIM tray, USB Type-C port, microphone at yung isang speaker grills. So, yun nga, sa bibili na ito, good news, pero po siyang pre-installed na screen protector out of the box. Siyempre, bubungad sa atin yung napakagandang display ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. AMOLED pa to, 3200 nits of brightness at 120Hz screen refresh rate pa. So explore natin yung camera app ni Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So ayan, nandito tayo ngayon sa photo mode niya. Ayan, so video. Sa photo mode niya, meron tayong 0.6 for the ultra wide camera system. For the ultra wide camera system, ayan, 0.6. Meron tayong 2x zoom na hanggang 20 times digital zoom tayo dito. Okay? So, pwede tayo gumamit ng mga ibang lente dyan, no? 28mm, 35mm, 23mm. So, tatlong size yan.
Meron tayong portrait mode for background blur, and of course, yung beautification niya sa rear is okay na okay rin yan. Meron tayong settings dito. So, sa settings niya, meron tayong watermark, yung meron phone model sa baba natin, mga photo, timer, aspect ratio, at sa settings. So, sa settings, ayan, pwede natin i-on yung watermark para kung gusto nyo merong model na dyan sa baba. Ayan. All goods yan. So, meron tayong AI recommendation. So, AI enable naman itong smartphone na to. Sa video naman, ayun nga, ang pinaka-max resolution niya is 1080p up to 60 fps. So, wala siyang any support for 4K video recording. So, hanggang 1080p lang ito mga idol. So, meron tayong Ultra HD dito. Ayan, portrait mode at pro mode. Tapos, sa front-facing camera naman, ayan. So, syempre, meron tayong portrait mode at ang pinaka-importante dito is yung beautification. Meron tayong photo mode. Ayan, photo mode. Video mode. Wala siyang support sa 60 sa front, pero sa rear meron. So, yun mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Very, very simple lang. So, biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. Unahin natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. So, start tayo. Uy, mabilis. Mabilis. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Mabilis din yung face unlock, oh. Face unlock, fast and accurate din. So, speaker test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G at unahin natin yung kanyang cut action. So, mag-play tayo ng video ko sa YouTube. So, mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So, dito tayo ngayon sa CMB Gadgets, ang pinaka-best friend ko sa Green News, si Mayet. Check natin mga available yun si Ate Mayet ng mga Samsung devices. Tara. Hello! Hindi, ano sasabihin mo? So, ito ang topic natin for today, mga Samsung products, mga idol. Lakas ng speaker na ito. At meron siyang 300% volume po. Ng CMB Gadgets. Ano na, Feb? So, when it Redmi Note 15 Pro 4G, ko i-rate ko 1 and loss yan ang highest ang score ko dito sa perfect 10. Napakalakas ng speakers niya, mapababa or mapataas, at napakaganda ng bass quality. Video sample rear camera of the Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So, pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 60 fps. So, ayan siya. So, meron siyang zoom 2 times hanggang 6 times tayo sa video. Ayan. Normal. So, malinaw naman. Wala lang siyang support sa any 4K video recording, pero may support siya sa 60, which is okay naman. So, video sample of front-facing camera of the Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. So, pinamax sa resolution niya is 1080p, pero 30 fps lang ang support niya sa front-facing camera. Wala siyang support sa any 60. Pero maganda in fairness yung front-facing nito, especially pag nasa outdoor. Maganda yung tutok ng lighting. Yan naman, di ba? Linaw din. J-Vlog, nasa conclusion na tayo ng video. Ang pinaka-main question, Lord, sulit ba talagang i-purchase ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G? So, again, for its SRP, definitely not. Kasi it's a 4G device na with a price tag na 14 to 15,000 pesos. Syempre, it's overpriced, especially for its processor. Kahit na magaganda ba yung mga ibang specs niya, pero for me, it's not acceptable to buy a 4G device, lalo na for a mid-range segment. Pero kung nakuha niya siya ng below 10,000 or 11,000 pesos, medyo acceptable pa siya. Lalo-lalo na kasi yung ibang specs niya, medyo okay naman. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, may mga 4G, may mga 5G na ganitong presyohan.
pero yung specs nila medyo parang pre-nice cut para ma-achieve yung 5G connectivity. Yung iba, ano ba, Lods? Bibili lang ba ako ng 4G na mayroong magandang specification or magsasacrifice ako ng mga konting specs para ma-achieve ang 5G? Depende yan eh. Kung, again, ang 4G is dominant pa sa atin sa Philippines. So, pumapangalawa siya sa 5G ngayon. Depende na lang kung saan kang lugar. Kung nasa province ka, especially dito sa amin sa Zambales, usually more on dominant namin na connection pagdating sa mobile data is LTE pa rin or 4G. Pero pag sa Baguio City, Manila or Metro Manila, more on dominant nila na connectivity is 5G na talaga. Depende na lang yung mga idol. Pero again, the 4G connectivity is still reliable, napakabilis pa rin. At kaya kahit na 4G pa rin ang device nyo, panigurado pag mag-i-internet kayo, napakabilis pa rin yan gamit ang inyong 4G connectivity. So again, kahit na 4G siya, all goods pa rin niyang gamitin as long as the processor is great, mabilis rin yung processor niya. Like this one, the MediaTek Helio G200, you can play games, you can edit sa mga content creators dyan. Kung nyo ito ng sobrang mura, dito lang kayo bibili sa ating View products. So tap mo yung video, View products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha dyan ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G. At ito pa maganda, meron pang naghihintay sa inyo special discount voucher pag bumili kayo dito sa ating product link. So ano pang hinihintay nyo mga idol? Bumili na kayo dito sa ating product link dahil mura at bagsak presyo lang dyan. Ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G.